magkasama, magkasangka. Doble paglilingkod ng tamang balita at tamang impormasyon. Dapat talaga nakatandem na to. Makinig ng live sa DWIZ. Naka-live din sa DWIZ Regional Integrated News. Panoorin ang live sa Aliw 23 at i-follow na sa social media DWIZ Facebook at YouTube. Tandem nina David at John. David Oro at John Ibanez. Magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Hatid ang mga balita na bagong-bago. Hindi OA. Diretsahang pagbibigay ng kailangang impormasyon sa bayan. Tandem nina David at John. Hatid ng nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. WIZ Monday to Friday, 6 a.m. Balikan na natin ang headlines sa inyo pa nag-iisang Tandem. Tandem! Pangulong Marcos nasa Vietnam na maritime cooperation at ugnayan sa trade and investment target palakasin. Tandem! Mga senador nagsuot ng Maroon Ribbon bilang protesta sa People's Initiative. COMELEC sinispindi ang pagtanggap ng pirma para sa PI. Tandem! Halos 40% ng mga Pilipino positibong bubuti ang ekonomiya ng bansa ayon sa isang survey. Tandem! Paghahanda ng DepEd sa pagbabalik ng dating school calendar, puspusa na. Tandem! Sa balitang pangkalakalan, mahigit 400 milyong piso na kolekta na mula sa coin deposit machine. Tandem! At sa ibayong dagat, 40 sasakyan nagkarambola sa tulay ng Maryland Bridge sa US. 13 sugatan. Tandem! Sa showbiz, aktor na si Jericho Rosales at asawang si Kim Jones, hiwalay na. Tandem! At balita sa mundo ng sports, abangan ang report ni Tandem Anthony Sontay. Tandem! Sa oras na 5 sandali makalipas ang ikapito ng umaga, sa ngalan pa rin po ni Tandem David Oro at John Ibanez, Drew Nasino. At Senyor Ray Pacheco. Tandem! Sa detalye nga ng mga balita, nasa Vietnam na ngayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama si First Lady Liza Araneta Marcos. Padang alas 3:05 kahapon nang lumapag sa Noi Bai International Airport sa Hanoi ang eroplano ng Pangulo. Sasalang si PBBM sa 2 araw na state visit kung saan inasang makakapulong nito ang ilang Vietnamese officials. Inaasang tatalakayin sa mga pulong ang mga issue kaugnay sa maritime, agriculture at food security. Maliban dito, nakatakdaring makipagkita si Pangulong Marcos sa Filipino community sa naturang bansa. Inanunsyo naman ng Malacanang na si Vice President at Education Secretary Sara Duterte Carpio ang magiging caretaker ng bansa habang nasa Vietnam ang punong ehekutibo. Tandem! Samantala, nagsuot na rin ng mga senador ng kulay maroon na ribbon o armband. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, ang pagsusot nila ng armband ay pakikisalaban sa People's Initiative na naglalayong buwagin ang Senado at mawala ang sistema ng checks and balances. Dagdag pa ng Senador na isang tao na lamang ang magdidesisyon sa pag-amyenda ng saligang batas sa oras na mabuwag ang Senado. Dahil dito, binigyan din ni Senador Gatchalian na nagkaisa silang mga senador sa protesta o pagpaprotesta na isinusulong na People's Initiative o PI na naglalayong lusawin ang Senado. Matatanda ang lumagda lahat ng senador sa isang manifesto na mahigpit na tumututol sa People's Initiative at nagpasya na huwag munang aksyonan ang resolusyon na nagsusulong ng economic chacha. Tandem! Sinuspindi naman ng Commission on Elections ang pagtanggap ng mga lagda at iba pang proseso sa People's Initiative para amyenda ng saligang batas. Unanimous o lahat ng commissioner ng Poll Body and Bank
ang bumoto pabor sa pagsuspinde sa mga proseso kaugnay sa People's Initiative o PI. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, indefinite o walang katiyakan kung kailan matatapos ang suspension ng poll body. Idinagdag pa ni Chairman Garcia na kinakailangan nilang repasuhin ang kanilang implementing rules and regulations kaugnay sa People's Initiative. Tandem! Naniniwala ang 38% ng mga Pilipino na bubutis sa susunod na 6 na buwan ang ekonomiya ng bansa. Batay sa resulta ng survey na isinagawa ng Okta Research noong Disyembre 2023, 51% ng mga Pilipino ang nagsabing walang magbabago sa ekonomiya habang 8% ang naniniwalang lalala ito sa parehong panahon at 3% ang nagsabing hindi nila alam. Aabot sa 10% hanggang 66% ng Pilipino adults ang positibo na gaganda ang ekonomiya ng bansa sa susunod na 6 na buwan kung saan naitala sa Northern Mindanao ang pinakamataas na optimism rate. Naitala naman ang pinakamababang porsyento ng optimism rate sa Davao Region na may 10% na sinundan ng Mimaropa na may 12%. Tandem! Speaking of ekonomiya ng Pilipinas, economic performance ng bansa nakaangat kumpara sa performance ng ibang Asian nation. Alamin po natin kung ano ang naging batayan mula kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Ipinagmalaki ng pamahalaan ang mas magandang performance daw ng Pilipinas kumpara sa iba pang bansa sa Asia pagdating sa ekonomiya. Sa press briefing sa Malacanang, ipinahayag ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan na ngayon ay isa na raw ang bansa sa mga best performing economies sa buong rehiyon. Anya ang tanging pangailangan ay mapanatili ang kasalukuyang magandang kalagayan ng bansa sa larangan ng ekonomiya upang mabawasan ang antas ng kahirapan na siyang pangunahing layunin naman na tinataguyod ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa ilalim ng bagong Pilipinas. Sinabi ni Balisacan na naririyan din ang kasalukuyang momentum at commitment ni Pangulong Marcos at ng kanyang gabinete sa pagpapatupad ng mga strategies, proyekto at programa na tinakda hanggang sa 2028 at tinasahang maaabot ng pamahalaan. Ayon pa sa kalihim, nagsimula ng maramdaman ang epekto ng mga reforma at pagbabago sa patakaran na inilulunsad ng Administrasyong Marcos. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Samantala ay pinaliwanag ng mathematician at Okta researcher na si Guido David na ang sunod-sunod na panalo sa jackpot prize ng Lotto Games ay hindi imposible, ngunit bihira lamang mangyari. Binigyan din ni Guido na sa bawat draw ay nagkakaroon ng 2% o mas mababa pang tsansa na may manalo. Hindi niya mapapatunayang ng statistics na may kakaiba sa proseso, kaya't mas mainam na paigtingin ang pag-audit upang makita sa proseso kung nagkakaroon nga ng patas na draw. Iginit pa ng eksperto na ang posibilidad na may manalo sa jackpot prize ay isa sa 5 milyon para sa 642 draw at isa sa 14 na milyon para sa 649 draw at isa sa 29 na milyon para sa 655 draw. Tandem! Sa iba pang tampok na balita, kinumpirma ng Department of Education na simula sa susunod na school year na maaga na magiging pasukan sa mga paaralan bilang bahagi ng unti-unting pagbabalik sa dating school calendar o academic calendar. Ayon kay DepEd Director Laila Ariola, gumawa na ng draft ang ahensya para amyendahan ang DepEd Order No. 22 na nagsasaad ng official calendar at schedule of activities para sa school year 2024-2025. Sinabi pa ng opisyal sa pagdinig ng Kamara na target ng kagawaran na maibalik sa Hunyo ang school calendar. Idinagdag pa ni Director Ariola na maaaring hindi pa maganap sa ngayong Hunyo, ang pagsisimula ng mga klase para sa school year 2024-2025. Pero ang mga school years pagkatapos nito ay maaaring bumalik
sa June school opening. Tandem! Sa kaugnay na balita, gumagawa na ang Department of Education ng malinaw na lituntunin kaugnay sa paggamit ng artificial intelligence. Ito ay sa gitna ng paggamit ng A1 ng ilang estudyante sa bansa. Ayon kay DepEd spokesman Attorney Michael Powa, kailangan itong pag-aralan at naniniwala siyang dapat maka-adapt o makasabay sa nagbabagong panahon ng departamento. Dagdag pa ni spokesman Powa, posible itong maisama sa curriculum ng DepEd. Tandem! At sa pagbubukas nga po ng klase, kapag, of course, senior, kapag magbubukas ng klase ng Hunyo, tag-ulan yan, di ba? Oo. Kapag binalik natin sa Hunyo. Pero ngayon kasi merong... Puro pag-asa yan. Oo. Puro pag-asa maririnig mo. Walang Yes, pasok. walang pasok. Walang pasok. At suspendido Yeah. ang klase at suspendido ang trabaho. Yan ang matindi. Pero dahil may El Nino, ang El Nino hindi na raw... Wala. Totoo ba ito nababasa ko? Ano? El Nino! Hindi na raw Hindi na raw aabot pa sa huling bahagi ng second quarter ngayong taon? totoo yan? Ba? Hindi nga. Nagbabalik si Patrol 13 Gilbert Perdes. Hindi raw gaya ng dati, iba na ang nakita o naging pag-usbong ng El Nino phenomenon ngayon sa bansa kung ikukumpara ito sa mga nagdaang 6 na buwan. Sa isang press briefing sa Malacanang, iginiit ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan na ang kasalukuyang kalagayan ay nakabase sa mga indikasyong pinakita ng kanilang nakalap na datos. Ayon kay Balisacan, hindi natatagal hanggang sa dulo ng ikalawang quarter ng taon ang tagtuyot at sa halip daw, mas titindi ang epekto nito sa unang bahagi ng 2024. Tinukoy niya ito bilang magandang pagkakataon sa kabila ng mga inaasam na 6.5 hanggang 7% na GDP growth rate para sa taong kasalukuyan. Sinabi ng opisyal na kabilang ang El Nino sa mga pagsubok na kinakaharap ng bansa lalo na't may kaugnayan ito sa ekonomiya. Bukod dito, binanggit din niya ang iba't ibang aspeto tulad ng geopolitical tensions, pagtaas ng presyo ng pagkain o food inflation at iba pa. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Samantala, nagbukas naman ng Department of Information and Communications Technology o DICT ng 25,000 application slots para sa libreng ICT training courses. Batay sa Facebook post ng ICT Literacy and Competency Development Bureau, bukas ito sa mga empleyado ng gobyerno, kabilang ang mga guro at mag-aaral mula sa state at local public universities. Kabilang sa mga inaalok na kurso ang Python programming, Big Data Digital Transformation, Cloud Computing, Software Engineering, Digital Marketing, Web Development, Mobile Application Development at Graphic Design. Bukas naman ang registration para sa self-paced courses at maaaring ma-access hanggang Disyembre ngayong taon. Tandem! Nanawagan naman si House Speaker Martin Romualdez sa pamilyang Duterte na galangin naman si Pangulong Bongbong Marcos at ang pamilya nito. Ito ang naging pahayag ng kongresista hinggil sa aligasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nasa narco list umano ng PDEA si PBBM at apilan ni Davao City Mayor Sebastian Duterte na magbitiw sa pwesto ang Pangulo. Iginit din ni Congressman Romualdez na iginalang naman ang mga ito noong panahon nila at masyadong maaga para pabagsakin ang isang rehimen. Kaugnay nito, hinamon ng House Speaker ang mga Duterte na maglabas ng ebidensya para patunayan na mga ito ang kanilang aligasyon sa presidente dahil kung hindi, may tuturing lamang itong budol-budol na story o na istorya na gawa-gawa lamang. Siyang kakukulangan, di ba? At sa pamilyang Duterte, siguro konting galang naman sa ating mahal na presidente at saka pamilya niya. Yung pahlanon naman ninyo, ginalang naman kayo, di ba? Masyadong maaga naman ninyo yung gusto ipagbaksak isang rehimen ng President Ferdinand R. Marcos Jr. Very popular siya. And he was elected with a bigger mandate than the former president. Kaya igalang naman natin yan. Yan po ang mandato ng taong bayan ng Pilipinas. Thank you.
Dinig ni House Speaker Martin Romualdez. Tandem. Dapat magpatingin sa doktor si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito naman ang hamon mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos siyang paratangan ng dating Pangulo na gumagamit ng ipinagbabawal o illegal na droga. Sa ambush interview bago tumulak patungong Vietnam, sinabi ng Pangulo na gumagamit si Duterte ng gamot, tinatawag po na fentanyl, na isang highly addictive at may seryoso pong side effects sa katawan. Yan po ginagamit din bilang painkiller. Ilang taon na anyang inamin ni Pangulong Digong, dating Pangulong Digong, na gumagamit siya ng fentanyl at sa palagay ni PBBM ay umi-epekto na ito ngayon. Kaugnay nito, sinabi rin ng Pangulo na dapat alagaang mabuti ng mga doktor si Duterte at hindi dapat pinapabayaan ang mga ganitong problema. Sa ngayon ay wala pang payag ang kampo ng dating Pangulong Duterte hinggil dito. Tandem. Walang nakitang anumang dokumento naman ng Philippine National Police na nasa drug watch list ang pangalan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay ayon naman kay PNP Acting Chief PO Colonel Jean Fajardo, Acting Chief PIO Colonel Jean Fajardo. Kasunod ng akusasyon sa presidente na sinasabing kabilang sa naturang listahan. Una ng pinabuluhanan ng PIDEA ang alegasyon ni dating Pangulong Duterte na nasa drug watch list si Pangulong Marcos. Tandem. Pinagtibay naman ng Kamara ang House Resolution number 1557 bilang suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinangunahan mismo ni House Speaker Martin Romualdez ang paghahain ng naturang resolusyon upang ipahayag ang suporta kay Pangulong Marcos, gayon din sa isinusulong nitong bagong Pilipinas. Iginiit ng House Speaker na isa tong mensahe ng pakikiisa kay Pangulong Marcos na napagkasunduan ng mga lider ng iba't ibang partido politikal sa Kamara. Nakatakda namang magpadala ang mababang kapulungan ng kopya ng resolusyon sa Pangulo. Tandem. Naniniwala naman ang grupong Piston na may tuturing na negosyo ang pagpapatupad ng PUB Modernization Program. Ayon kay Piston National President Modi Floranda, hindi pinapaunlad ng programa ang sariling ekonomiya ng bansa, kundi ang malaking mga dayuhan at negosyante. Kung maayos lamang ang nilang transport service ang nais ng gobyerno, ay magiging madali ang pagsasakatuparan nito kung may sariling industriya ng transportasyon ang Pilipinas. Malinaw naman yung ating mga inilatag sa mga hearing na kung saan ay sinasabi nga natin wala naman tayong problema sa usapin ng modernization sapagkat wala pa mang programa ang DOTR ng LTFRB ay tayo ituloy-tuloy na nagre-rehabilitation ng ating mga pampublikong transportasyon. At sinabi din natin sa hearing na kung layunin talaga ng gobyerno ay para ayusin ang ating muda ng ating public transport, bakit hindi maglikha ng sarili nating industriya para tayo mismo ang lilikha ng ating public transport? Kasi sa ngayon sa ilalim ng PUBMP, yung ating sariling ekonomiya ang pinapaunlad natin. Kundi ang pinapaunlad dito, yung malalaking mga dayuhan at malalaking mga negosyante hanggang patuloy na naiiwan ang sektor ng ating public transport. Ipinunto rin ni Kamodi na hindi pabor para sa mga commuter ang modernized jeepneys dahil tiyak na magkakaroon ng taas pasahe oras na magsimula ang implementasyon nito. Ang serbisyo sa mamamayan dapat ito'y tungkulin ng gobyerno. Pero ang nangyayari sa atin, yung usapin ng modernization ay hindi nagiging tungkulin, nagiging isang malaking negosyo. Siyempre, nagsasaper yung ating mga mamamayan. Sapagkat alam natin, sa ilalim ng modernization ay pagtaas ng pamasahe, bagamat itinatanggi ng LTFRB. Ay ngayon pa lamang, magkaiba na pamasahe ng traditional jeepney sa modern. Mas sa 2 piso na ang pagitan. Kaya batay sa pag-aaral din ng opisina ni Congressman Busita, ay para mabayaran yung mga modern na mga kinukuha ng mga minibus ay hindi bababa sa 30 to 40 pesos ang magiging pamasahe. Ang magsasaper dyan, yung ating mismo mga commuters, lalo na sa kalagayan ngayon na hindi naman ganun kalaki ang sahod ng ating mga manggagawa dito sa National Capital Region. Paano pagkakasyahin ng ating mga manggagawa ang 610 pesos na sahod sa mataas na serbisyo para sa kanila? Yan ang tinig ni Piston National President Modi Floranda sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Tandem.
Pinapurihan naman ng malalaking samahan ng mga tsuper at local manufacturers ng modernong jeepney ang malasakit at pakikinig ni House Speaker Martin Romualdez sa kanilang hinaing laban sa hindi makatao umanong PUV modernization program. Pinasalamatan din ni na Piston President Modi Floranda at Manibela President Marval Buena ang pagpapapasok sa kanila ni Speaker Romualdez sa loob ng Kamara noong Miyerkules habang nasa rally sa labas ng Batasang Pambansa. Sa konsultasyon, tiniyak ng leader ng Kamara na ilalapit niya kay Pangulong Marcos ang kanilang pagpalag sa mahal na modernong jeep na nagkakahalaga ng 2.6 hanggang 2.8 million pesos mula China. Wala pang isang oras matapos umapela si Speaker Romualdez, inihayag ng Malacanang ang pagpapalawig sa deadline ng consolidation program sa loob ng 3 buwan. Sa isinagawa namang dialogo ng Biyernes, nina Elmer Francisco ng E-Francisco Motor Corporation at yung Ed Sarao ng Sarao Motors kay Speaker Romualdez, tiniyak ng leader ng Kamara na bibigyan pansin ng Administrasyong Marcos ang pagpapalakas sa paggawa ng lokal na sasakyan na nakasusunod sa international standards. Tandem! Naghain naman ng temporary restraining order sa Mandaluyong City Regional Trial Court ang isang grupo ng PUV operators. Ito yung pangpigilan ang pagpapalawig ng pilot study ng Land Transportation Office o LTO, Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at Technical Working Group para sa mga motorcycle taxi. Ayon sa ilang operator, malaki ang mawawala sa kanila sa sandaling payagan ng makapagpamasada sa lansangan ang mga motorcycle taxi na walang prangkisa. Igilid pa ng mga ito na hindi naman tutol ang mga operator sa pagkakaroon ng motorcycle taxi, ngunit mainam nila na magkaroon ng batas ukol dito. Una nang inilabas ng Department of Transportation ang isang special order noong 2019 para sa pagbuo ng Technical Working Group na susuri sa panuntunan ng operasyon ng motorcycle taxis. Tandem! Speaking of transportation, Pangulong Marcos nakipagpulong sa isang Vietnamese company kaugnay sa PUV modernization program. Babalik si Patrol 13 Gilbert Perdes. Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Vingroup Company ng Vietnam upang talakayin ang posibleng pakipagtulungan sa nagpapatuloy na PUV modernization program ng pamahalaan. Kasama sa Trade Secretary Alfredo Pascual, tinalakay ng Pangulo sa mga opisyal ng Vingroup ang potensyal ng Pilipinas sa pagkakaroon ng electric vehicle assembly. Pinag-usapan din ang posibleng kolaborasyon sa artificial intelligence at medical courses. Maliban dito, tinilakay din ang local processing ng nickel, battery production at educational reforms. Nag-alok naman ang Vingroup ng 20 scholarship para sa mga Filipino students. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Samantala, OFW sinimok na magparehistro na para sa 2025 election. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 11, Tina Nolasco. Tina? Hinikayat ni OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino ang mga overseas Filipino workers o OFWs na magparehistro na para sa 2025 national elections na isasagawa via internet voting sa 76 na foreign posts. Umaasa si Magsino na makikibahagi ang lahat ng OFWs sa kauna-unahan at makasaysayang internet voting na ito para sa mga Pinoy na nasa abroad. Anya, ipinaglalaban nila ito kasama ang Commission on Elections o COMELEC dahil hirap ang mga OFW sa pagboto kada eleksyon dahil sa oras at layo ng kanilang trabaho sa mga lugar kung saan pwedeng makaboto. Gayunman, paalala ng kongresista, tiyaking maayos ang kanilang registration status.
House. Matatandaan noong Enero nitong nakaraang taon, inihain ni Magsino ang House Bill 6770 na layuning payagang makaboto via online ang mga OFW tuwing eleksyon. Ito si Patrol 11 Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad DWIZ Patrol Report. Talagay tayo ng gago dyan. Sa pagpapatuloy pa rin ang ilang pa mga balita, kasado na at inilarga na ngayong araw ang big time price increase sa mga produktong petrolyo. Buwan naman nung nagpatupad ng price increase ng Caltex kaninang alas 12:01 ng hating gabi, 2 piso at 80 sentimos ang dagdag sa kada litro ng gasolina. Piso at 30 sentimos naman ang dagdag sa kada litro ng diesel. Habang 45 sentimos naman ang dagdag presyo sa kada litro ng kerosene. Big time talaga. Inilarga na rin ng mga kumpanyang Shell, Sea Oil at iba pa mga oil companies ang tulad na price adjustment. Kanina namang alas 6 ng umaga. Gayun din ang mga kumpanyang Jetty, Petroleum, Uni Oil at Petrogas. Mamayang alas 4:01 naman ng hapon, ipatutupad din ng Clean Fuel ang kalintulad na price adjustment. Una nang inihayag ni Energy Director Rodela Romero na ang pagtaas ng presyo ng oil products ay bunsod nga yung tension nga po dyan sa Middle East, particular sa Red Sea, kung saan ilang pong mga barko ang hinaharang ng mga rebeldeng Houthi mula po sa Yemen. Gayun din ang pagpapalabas ng stimulus package ng Chinese Central Bank para sa economic recovery na mayroon ding kinalaman sa demand. Tandem! Namumurong magkaroon ng rollback sa presyo din ng liquefied petroleum gas sa Huwebes. Sa taya ni Regasco President Arnel T., posibleng bumaba sa 50 sentimos hanggang piso at 50 sentimos, 150 ang presyo sa kada kilo ng LPG sa unang araw ng Pebrero o posible rin na walang mangyaring paggalaw sa presyo nito. Dagdag pa ng industry player, maaaring magpatuloy ang rollback sa presyo ng LPG hanggang Hunyo. Paliwanag ni Regasco, President T., ito'y dahil natiyak na ang supply nito ay para sa Chinese New Year. Tandem! Samantala, naging matagumpay ang paghahatid ni House Speaker Martin Romualdez sa mga serbisyo at tulong pinansyal ng Administrasyong Marcos, kabilang ang libreng bigas, ayuda sa mga magsasaka at scholarship sa ilalim ng Bagong Pilipinas Servicio Fair sa 80,000 residente ng Zambales. Nagkakahalaga ng mahigit kalahating bilyong piso ang tulong pinansyal, pangkabuhayan, scholarship at iba pang serbisyo publiko ang naiparating ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa 2 araw na event noong Sabado at Linggo. Nasa 3,000 beneficiaries ng Cash and Rice Distribution Program ang nakatanggap naman ng 950 pesos na halaga ng bigas at 1,050 peso cash na pambili ng iba pang pagkain. Ayon kay Speaker Romualdez, layunin ng card program na tulungan ang mga mahihirap na mamamayan sa pamagitan ng tulong pinansyal at bigas. Nasa 3,000 magsasaka rin ang nabigyan ng tulong pinansyal sa ilalim ng Farmers Assistance for Recovery and Modernization o FARM ng Administrasyong Marcos. Ang FARM ay bagong programa na inilunsad ng leader ng Kamara na layuning tulungan ang mga magsasaka na maparami ang kanilang aning palay at maparami ang supply ng bigas sa bansa at hindi na kailanganin pang mag-import. Tandem! Target naman ng Department of Social Welfare and Development na magbigay ng sustainable na tulong sa mga benepisyaryo ng ahensya. Ito ang binigyan din ni DSWD Assistant Secretary Romel Lopez upang hindi lamang tanggap ng ayuda ang mga Pilipino. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Assistant Secretary Lopez na sa pamamagitan nito ay magiging katuwang ng ahensya ang mga benepisyaryo sa pagtulong sa mga nangangailangang Pilipino at pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa.
pag-assume ni Secretary Rex Gatchalian, in-improve pa po natin yung pagtulong sa ating mga kababayan na nangangailangan pag may panahon ng sakuna. Naririnig niyo po sa amin lagi, wala pa po yung sakuna, nandyan na yung ating mga yun. Naka-preposition na po, But then, under po sa leadership ni Secretary Rex Gatchalian, we wanna put review sa tinatawag nating development side. Hindi yung ayu-ayuda lang, hindi yung tulong-tulong lang, but we wanna capacitate yung ating mga beneficiaries. Ibig sabihin, ini-empower natin sila para hindi ayuda, but to improve their lives as a whole. Kasi sustainable po yung pinipilit natin ibigay ng mga tulong sa kanila. Kaugnay nito, tiniyak ni Asek Lopez na patuloy na pakikibahagi ng DSWD sa mga programa ng gobyerno na makatutulong sa mga Pilipino. Saan po ng ating mga kababayan na may mga halin tulad na ganitong mga serbisyo fair. Yung kick-off rally natin, alam natin umpisa po yan. But then, yung mga serbisyo fair po natin, tuloy-tuloy na po yan. Wala po pinagkaiba yan doon sa kabiwa ng Pangulo. Dadala ng mga serbisyo, ng mga murang bilihin sa iba't ibang lugar. Nakikita na po natin, kahapon, pinun lang po natin yan as part of the kick-off. But then, ang asahan po ng ating mga kababayan, kasama po ang yung Department of Social Welfare and Development, tayo po ay actively magpa-participate sa mga programa po ng gobyerno na naglalayong abutin ang mas marami nating mga nangangailangang kababayan. Dinig ni DSWD Assistant Secretary Romel Lopez sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Tandem! Samantala, pinsala naman ng Sharelines sa Davao at Caraga Regions pumalo na sa halos 137 milyong piso. Buwan ng detalye, buot kay Patrol 30 Jelly Mendez. Pumalo na sa halos 137 million pesos ang halaga ng pananim na nasira bunsod ng umiiral na shoreline sa Davao at Caraga Region. Batay sa datos ng Department of Agriculture, pumalo na sa 6,923 na magsasaka ang naapektuhan sa nabanggit na lalawigan. Aabot sa 9,043 hectares o katumbas ng 1,141 metric tons ng halaga ng agricultural areas ang pinadapa ng shoreline matapos masira ang maraming pananim ng palay at mais. Dahil dito ay nagsasagawa na ng assessment ang DA para sa mga nasirang sakahan at naapektuhang magsasaka maging sa mga mangingisda. Layon ng interventions na madetermina ang mga pangangailangan ng mga farmers at fisherfolk at maibigay ang nararapat na suporta sa mga apektadong pamilya. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang metodong lakas sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Ang una-unahang missile na binili ng Pilipinas na sa India, i-deliver na. Aba, Hindi yan hulugan, ha? hindi ha? Hindi bumbayan. At tingnan natin mula kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Gilbert? Nakatagda ng i-deliver sa susunod na 10 araw ang kauna-unahang supersonic cruise missile na binili ng bansa mula sa India. Sa bagong Pilipinas ngayon, public briefing, sinabi ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na ito raw ang kauna-unahang export ng India ng gantong uri ng missile. Inaasahan na i-deliver na anyang sistema nito at susunod namang ihatid ang mismong missile sa Marso ngayong taon. Ayon kay Malaya, ang BrahMos missile ay nagkakahalaga raw ng 18.9 billion pesos at gagamitin ng Marine Coastal Regiment. Binigyan din ni Malaya na dahil sa missile na ito, meron ng panangga sakaling may gustong lumusob sa ating bansa. Bahagyan na ito ng Horizon 2 ng Modernization Program ng Armed Forces of the Philippines habang malapit nang magsimula naman ang Horizon 3. Naniniwala si Malaya na mahalaga ang gantong mga defense system para mapahusay daw ang ating credible defense posture at matutukan ang territorial defense ng Pilipinas. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang metodong lakas sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Ito naman, hindi ito hulugan, ha? Mga observer sa bidding at procurement ng mga proyekto ng DPWH. Tinanggal ni Secretary Manny Bonoan. Bakit kaya, Patrol 5, ayayupan ko?
Inireklamo sa Anti-Red Tape Authority o ARTA ng isang grupo ng Civil Society Organization o CSO si DPWH Secretary Manuel Bunoan matapos natanggalin bilang observer sa mga bidding at procurement process ng mga proyekto ng Department of Public Works and Highways. Sa liham kay ARTA Director General Ernesto Perez, sinabi ni Dr. Carlo Batalla, Chairman ng Crime and Corruption Watch International o CCWI, na epektibo ngayong buwan ay wala na ang CSO na papayagang tumingin at magmasid sa anumang bidding and procurement process ng bids and awards committee o BAC ng DPWH. Bukod sa CCWI, 4 pang CSO ang apektado ng utos ni Secretary Bunoan sa Department Order 9 na inilabas ni Secretary Bunoan nitong Enero 3. Tinanggal ang lahat ng CSO bilang observer sa mga proyekto ng kagawaran dahil babaguhin ang mga polisiya ng departamento patungkol sa CSO accreditation. Ayon kay Batalla, labag sa Procurement Law o Republic Act 9184 na nagtatakda ng pagkakaroon ng mga CSO sa bawat bidding process sa mga transaksyon ng DPWH ang hakbang ng kalihim. Saligan niya sa naturang kautusan ng kalihim. Tuloy ang mga bidding at procurement ng DPWH kahit walang observer basta may advisory sa CSO. Iginit ni Batalla na layo ng pagkakaroon ng observers ay panatilihin ang transparency and credibility sa lahat ng transaksyon sa DPWH. Una na rin kinansila ni Secretary Bunoan noong Marso 2023 ang nilagdaang Memorandum of Agreement ng CCWI bilang observer sa DPWH na aprobado ni dating Secretary Mark Villar noong pang 2021. Sa ngayon niya ay nakalinya ang bilyong-bilyong pisong halaga ng mga infra projects ng DPWH. Ito si Patrol number 5 ay pang para sa implemento ng lakas. DWIC, nagbabalita na tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Samantala, nagbabala ang Department of Health sa publiko kaugnay sa maling impormasyon na nagsasabing nag-i-endorso ang ahensya ng partikular na brand ng powdered milk na naglalaman ng colostrum. Sa pahayag ng DOH, nilinaw nitong hindi nag-i-endorso ng anumang produkto at maging mga kaakibat na organisasyon nito. Dahil dito muling binigyan din ng DOH ang kahalagahan ng pagkuha ng impormasyon mula sa mga mapagkakatiwalaan at lehitimong news sources. Idinagdag pa ng kagawaran na kung magpapatuloy ang mga maling pag-endorso ay maaaring masampahan ng kasong kriminal ang mga responsable sa pagpapakalat ng mapanlinlang na impormasyon. Tandem! Balitang pangkalakalan. Umabot na sa 410 milyong mga barya ang na-deposit sa mga coin deposit machines. Ito'y batay sa tala ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa 24 na coin deposit machines sa National Capital Region at Greater Manila area. Ayon kay PSP Deputy Governor Bernadette Romulo Puyat, target nila magkaroon ng mga naturang makina sa buong bansa na nakapilot test sa Greater Manila area at NCR. Layunin ng nasabing makina na matugunan ang artificial coin shortage sa Pilipinas. Tandem! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ, balita sa ibang bansa. 13 ang sugatan matapos magkarambola ang mahigit 40 sasakyan sa Chesapeake Bay Bridge, Maryland sa Estados Unidos. Ayon sa mga opisyal, ang 23 sasakyan ay sangkot sa initial chain reaction collision habang ang 20 iba pa ay apektado ng secondary crashes. At dahil dito, ipinasara ang lane ng tulay sa loob ng 6 na oras upang respondahan
ang aksidente. Sa ngayon, patuloy na inaalam ng Transport Authority ang pinagmulan o sanhi ng aksidente sa Chesapeake Bay Bridge. Tandem! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Matapos nga ang mahigit 7 na taon at matapos sa mga ugong-ugong na hiwalay, tuluyan na, eto na, kinumpirma na. Ilan taon? Mahigit 7 na taon. Diba? Eto na po yun. Actually, 2 taon na po itong umuugong, itong issue na ito. At tinuldukan na nga ni Hiwalay Jericho. na sila talaga. Hiwalay na. Ayaw na. Nada. For nada. Tinuldukan na nga ni Jericho Rosales at Kim Jones ang halos 10 taon, magsasampung taon na pa nilang pagsasama bilang mag-asawa. Ayon sa ninong ng celebrity couple na si Rico Ocampo, taong 2019 pa nang maghiwalay ang... 2019 pa pala eh. Ang tagal na pala. So, ngayon lang nila... Binulgar, kinumpirma. Mutual decision, anya, ang paghihiwalay ni Kim at Eko at nananatili rin sila magkaibigan. Ayun naman pala eh. Matatanda ang umugong, ang isyong hiwalay na nga ang dalawa matapos mapansin ng mga netizen na hindi nila pinopost ang larawan ng isa't isa sa social media at wala rin po silang suot na wedding ring. Nagkakilala sina Kim at Jericho noong March 2011 sa pamamagitan ng misis ng aktor na si Dominic Ochoa. Si Papa Dom, Dominic Ochoa, at ikinasal sila noong Mayo 2014. Tandem! Good news para po sa mga Pag-ibig Fund member. Ito'y dahil madodoble na ang inyong savings at mas mataas na cash loan. Matapos magpatupad ang Pag-ibig ng dagdag na mandatory monthly savings para po sa mga miyembro at employer sa susunod na buwan. Sa ilalim ng bagong rates ng ahensya, ang monthly savings ng mga miyembro ng Pag-ibig sa bahagi ng empleyado at employer ay tumaas ng 200 pesos bawat isa mula sa kasalukuyang 100 pesos. Sumusunod ito sa ng maximum monthly compensation na gagamitin sa pag-compute ng nangangailangan ng 2% na ipon ng empleyado at 2% na bahagi ng employer para sa mga miyembro ng Pag-ibig Fund. Samantala, kahit tumaas ang premium ng PhilHealth, katapat naman nito ang mga dinagdag at ipinaganda pang mga benepisyo para sa mga Pilipino. Tandem! At sumainyo po isang balita na naman po ngayong araw na ito ng Martes sa inyo rin pong nag-iisang tandem. Sa ngalan po ni na Tandem David Oro at John Ibanez, sa ngalan po ng buong tropa ng DWIC LU23. Kami po inyong mga naging tagapagatid balita, Drew Nasino. At Senyor Ray Pacheco, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.